Ka-express, buong WTA ang muling napalingon habang nakatakda ang isang high-profile rematch sa Melbourne. Sa Koyong Classic 2026, muling maghaharap si Alex Ayala kontra Donovic sa isang laban na agad tinuturing na isa sa pinaka-inaabangan bago ang Australian Open. Isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang nagtagpo sila sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand, pero ang bigat ng kanilang muling pagtatapat ay parang finals level na kaagad. Ang konteksto ay malinaw, isang Olympic silver medalist na naghahanap ng bounce back at isang Pinay star na kasalukuyang nasarurok ng kanyang momentum. Ang unang sagupaan nila sa Auckland ay naging turning point sa maagang bahagi ng 2026 season. Sa loob ng halos 3 oras, tinalo ni Alex Sedona sa isang 3-set match na nagtapos sa score na 4-6, 6-4, 6-4. Ipinakita ni Alex ang composure at consistency sa mga critical moments, lalo na sa deciding set kung saan mas naging epektibo ang kanyang service returns at point construction. Para kay Vekic, ang pagkatalo ay isang mabigat na dagok, lalo na't pumasok siya sa torneo bilang isa sa mga seeded players. Ngayon, sa Koyong Classic, ibang klaseng laban ang inaasahan, bagamat exhibition event ito. Ang Koyong ay matagal nang itinuturing na mahalagang tune-up tournament bago ang Australian Open. Maraming top players ang gumagamit nito para i-test ang kanilang kondisyon, timing at tactical readiness. At sa kaso ni na Alex at Vekic, malinaw na higit pa sa warm-up ang laban na ito. Ito ang isang direct rematch na may malinaw na psychological at competitive implications. Papasok si Alex sa laban bilang world number 49, ang kanyang career high ranking. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na may Pilipinong manlalaro, lalaki man o babae, na pumasok sa top 50 ng WTA rankings. Ang ranking na ito ay resulta ng sunod-sunod na solid performances, kabilang ang kanyang semifinal finish sa Auckland. At dahil dito, selyado na rin ang kanyang direct entry sa Australian Open main draw, isang malaking milestone sa kanyang professional career. At para kay Donovic, ang sitwasyon ay mas komplikado. Dating world number 17 at isang veteranong may 4 na WTA titles, si Vekic ay patuloy na naghanap ng consistency matapos ang serye ng injuries at maagang exit sa mga nakaraang season. Ang Olympic silver medal na kanyang nakuha noong Paris 2024 ay patunay ng kanyang mataas na ceiling, pero sa kasalukuyan, ang hamon ay kung paano niya maibalik ang kanyang best form laban sa mas batang henerasyon ng players. Sa kanilang head-to-head contacts, malinaw ang contrast ng trajectories. Si Vekic ay kilala sa kanyang flat hitting game, malakas sa first serve at aggressive baseline play. Si Alex naman ay may mas modernong approach, gumagamit ng heavy topspin, matalinong shot selection at mas mataas na rally tolerance. Ang left-handed advantage ni Alex ang naging susi, lalo na sa cross-court exchanges na paulit-ulit na naglalagay kay Vekic sa defensive positions. Ang Koyong hardcourts ay kilala bilang mas mabilis kumpara sa ilang tour-level venues, kaya inaasahan ang mas maikling rallies at mas mataas na premium sa first-strike tennis. Ito ay maaring magbigay ng slight advantage kay Vekic, pero base sa mga huling laban ni Alex, malinaw na umaangat na rin ang kanyang serve return efficiency. Sa Auckland, ilang beses niyang nabasag ang serve ni Vekic, indikasyon na handa siyang makipagsabayan kahit sa mas mabilis na surface. Isa pang mahalagang aspeto ng laban ay ang mental component. Sa kanilang unang pagtatagpo, ipinakita ni Alex ang kakayahang mag-reset kahit baon sa unang set. Ang ganitong klaseng mental toughness ay bihirang makita sa 20 years old na manlalaro, lalo na laban sa isang veteranong may Olympic pedigree. At para kay Vekic, ang pressure ay nasa kanyang panig. Ang pangangailangang patunayan ang kanyang pagkatalo sa Auckland ay isang isolated result lamang. Ang Koyong Classic ay inaasahang dadagsain ng mga fans, kabilang ang mga malaking Pinoy community sa Melbourne. Bagamat exhibition ang torneo, ang crowd presence ay maaaring makaapekto sa momentum ng laban. Sa mga nakalang torneo, kapansin-pansin ang pagdami ng suportang nakukuha ni Alex mula sa international audience, lalo na sa mga lungsod na may malakas na Pinoy presence. Ito ay maaaring magbigay ng emotional lift, lalo na sa mga crucial points. Mula sa strategic standpoint, malinaw ang magiging focus ni Alex, panatilihin ang consistency sa returns, i-extend ang rallies kapag kinakailangan, at iwasan ang unforced errors sa early exchanges.
At para kay Vikich naman, ang target ay mas maagang aggression, pabilisan ang points, kontrolin ang baseline at limitahan ang pagkakataon ni Alex na magdikta ng tempo. Ang unang ilang games ay critical upang ma-establish ang rhythm at ang timing ng rematch na ito ay mahalaga rin. Ilang araw na lamang ang natitira bago magsimula ang Australian Open at ang bawat match ay may epekto sa confidence at physical readiness. Para kay Alex, ang Koyong Classic ay pagkakataon na patunayan na ang kanyang top 50 status ay sustainable. At para kay Vikich, ito ay pagkakataon na i-reset ang narrative bago ang mas malaking entablado sa Melbourne Park. Well, hindi may kakailan ang laban na ito ay may ripple effect sa buong WTA field. Ang back-to-back win laban sa isang Olympic medalist ay maglalagay kay Alex sa radar ng mas maraming top seeds bilang isang potential na dangerous and seeded player. Sa kabilang banda, ang panalo para kay Vikich ay maaring magsilbing turning point sa kanyang season, isang senyales na handa siyang muling makipaglaban sa elite level. Sa mas malaking larawan, ang rematch na ito ay sumasalamin sa pagbabago ng landscape ng women's tennis, ang pag-angat sa mas batang players mula sa non-traditional tennis nations ay patuloy na nagbabago ng dynamic sa tour. Sa kaso ni Alex, ang kanyang pagpasok sa top 50 ay hindi lamang personal achievement, kundi representasyon ng mas malawak na regional progress sa Asian tennis. At habang papalapit ang match day sa Koyong, malinaw ang inaasahan, isang mataas na antas ng tennis, malinaw na adjustments mula sa parehong panig, at isang laban na magsisilbing mahalagang preview na maaring mangyari sa Australian Open. Exhibition man sa papel, ang bigat ng konteksto at kalidad ng mga manlalaro ang nag-aangat sa laban na ito bilang isa sa mga pinakaabanteng pre-Grand Slam matchups ng taon. Ano man ang maging resulta, ang Alex Ayala kontra Dona Vikich 2 ay magbibigay ng malinaw na indikasyon kung sino ang mas handa, physically, mentally, at tactical demands sa unang Grand Slam ng 2026. Para sa mga taga-subaybay ng WTA at sa mga Pilipinong fans sa buong mundo, ito ay isang laban na may malinaw na implikasyon, hindi lamang para sa rankings, kundi para sa direksyon ng season na paparating. Sa pagtatapos ng lahat ng ingay at hype, malinaw na ang Alex Ayala kontra Dona Vikich 2 sa Koyong Classic ay higit pa sa isang simpleng exhibition match. Isa itong salamin ng dalawang magkaibang yugto ng karera, ang veterano si Vikich na naghahanap ng muling pagbangon at ang batang si Alex na kasalukuyang nasa matarik na pag-akyat. Ang rematch na ito ay magsisilbing huling sukatan bago ang Australian Open kung saan ang bawat punto ay may dalang kumpiyansa o duda. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.